Sa video na ito, ihahatid ko kayo sa isang kwento ng takot at kababalaghan na naganap sa barangay San Isidro, Agu, La Union. Isang lalaki ang nakaranas ng kakaibang pangyayari matapos makasalamuha ang isang misteryosong matanda sa sementeryo bago magundas. Habang inaayos niya ang mga kandila at bulaklak sa puntod, unti-unti niyang nararamdaman ang kakaibang puwersa na tila humihila sa kanya. Sa kanyang pag-uusisa, natuklasan niya ang isang nakakatakot na katotohanan tungkol sa kanilang lugar at ang aswang na nag-aabang sa dilim. Ako po si Ramil, taga-barangay San Isidro, sa bayan ng Agu, La Union. May gusto lang po akong ibahagi sa inyong nakakatakot na karanasan ko noon. Tuwing undas, naaalala ko itong nangyari sa akin. Nagsimula ito noong 2018. Bago mag-undas, nagpunta ako sa sementeryo para linisin yung puntod ng mga lolo at lola ko. May katabi yung puntod nila na medyo bago pa yung semento. Nandoon yung may-ari ng puntod, matandang babae, naglilinis din siya. Habang naglilinis ako, napapansin ko na iba yung kilos ng matanda. Yung mga kandila niya, inaayos niya sa isang partikular na ayos. Tapos yung mga bulaklak, pinapantay niya talaga yung pagkakatayo sa paso. Nung natapos ako maglinis, naglagay din ako ng kandila at bulaklak. Tapos habang inaayos ko yung mga kandila, parang may nararamdaman akong ginhawa kapag inaayos ko sila sa isang partikular na ayos. Tapos yung mga bulaklak, pinapantay ko rin yung pagkakatayo nila sa paso. Parang may humihila sa akin para gawin yon. Nung pauwi na kami ng girlfriend ko, sabi niya sa akin na parang nag-aalala daw siya sa akin. Kasi napansin niya na paulit-ulit daw ako sa pag-aayos ng mga kandila at bulaklak. Tsaka parang balisa daw ako habang ginagawa yon. Hindi ko na lang siya pinansin kasi akala ko baka pagod lang ako sa paglilinis. Nung kinagabihan, hindi ako mapakali. Parang may naghahanap sa akin. Nag-aalala na yung girlfriend ko kasi kung ano-ano na raw ang ginagawa ko. Sabi niya, nililinis ko raw yung bahay namin. Tapos, inaayos ko ng paulit-ulit yung mga gamit. Inaayos ko raw yung mga upuan sa mesa. Tapos yung mga plato at baso, pinapantay ko raw yung pagkakalagay. Nung sumunod na araw, hindi na ako nakapagpigil. Pumunta ako sa albularyo doon sa amin. Sabi ng albularyo, may aswang daw na nakamasid sa akin. Baka raw isa ako sa gustong gawing kapalit ng aswang sa ritual nito. Nagdasal yung albularyo para sa akin. Tapos, binigyan niya ako ng mga pangontra. Pero lumipas yung mga araw, hindi pa rin ako mapakali. Parang may naghahanap pa rin sa akin. Lahat ng bagay na makita ko na hindi ayos, inaayos ko. Tapos, paulit-ulit ko siyang inaayos hanggang sa makaramdam ako ng ginhawa. Tapos, nagsimula na akong makakita ng mga anino. May maririnig din akong mga huni ng tiktik sa bubungan namin. May lumapit sa aking isang matanda na kilalang tagapag-alaga ng mga alamat doon sa amin. Sabi niya, may aswang daw na nag-aabang sa amin tuwing undas. Tapos sabi niya sa akin, yung bahay namin ay nakatayo sa lupang pinaglibingan ng mga biktima ng aswang. Yung mga ritual ko raw sa pag-aayos ng mga gamit ay nagpapalakas sa kapangyarihan ng aswang. Dahil sa mga ginagawa ko, unti-unti raw na nagiging maayos ang lahat ng ritual ng aswang. Naghahanap ako ng lumang mapa ng barangay namin. Nakakita nga ako, may marka na krus yung bahay namin. Sabi ng matanda, ang aswang daw ay may kakayahang magtago ng pugad nito sa pamamagitan ng mahika. Kaya kahit na ilang beses mo itong hanapin, hindi mo ito makikita. Pero dahil sa mga ginagawa ko, unti-unti raw na nagiging visible ang pugad ng aswang. At kapag nangyari yon, malayang makakapasok sa nayo namin ang aswang para maghasik ng lagim. Sa sobrang takot ko, sinunog ko yung lumang mapa. Tapos may nakita akong kakaibang simbolo sa isang bahagi ng bahay namin. Sinunog ko rin yon. Ang nasa isip ko noon, kapag sinunog ko ang mga bagay na yon, mapuputol ang kapangyarihan ng aswang.
Pero nagkamali ako dahil sa ginawa ko ay nagalit ang aswang. Ang girlfriend ko ang naging biktima. Nawala siya sa piling ko. Mabuti na lang at nakatakas pa ako sa aswang. Pinailawan ng mga kandila yung buong nayon namin. Nagdasal sila para sa kaluluwa ko. Kaya naman, napilitan na lang tumakas yung aswang. Pero kahit na nakatakas ako sa aswang, ay may nawala naman sa akin. Hanggang ngayon, ay hindi ko pa rin matanggap na dahil sa katangahan ko, ay naging biktima ng aswang ang girlfriend ko. Sa kwentong ito, natutunan natin na ang mga ritual at misteryo ay may kapangyarihang hindi dapat minamaliit. Salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Hanggang sa susunod, ingat at baka may aswang na nagmamasid sa dilim.